Uy, babe. Uy. Yes, babe. Ano yun? Palapit na nga pala yung birthday ni Junior. Di ba magpapaparty tayo sa birthday niya? Oo naman, syempre. Special yun basta birthday niya. Nakapagpa-reserve na nga ako para sa mga party needs and even yung clown. May na-invite na rin ako. Wow, buti naman. Nakapag-prepare ka na. Actually, nandyan na nga yung clown eh. Ba, ang aga naman yung clown. 6 months pa bago yung birthday niya. Baka ganun siya kagaling itong clown na to. Gusto mo ba siyang makita? Sure, sige. Para makilala na natin. Eto siya, honey, yung clown. Tada! And here's the toy that we're going to review for today. This is the Manga Spawn Ultra Action Figure Manga Clown. And as you can see here, may kalumaan na talaga itong ating toy. Talagang retro or classic toy na ito. Nakitang-kita nyo naman sa kanyang packaging. And sa likod, nandoon ang isang katutak pang line-up niya. Grabe, ang dami. Pero ang astig din talaga ng mga line-up nila. Pag na-unbox na natin siya, nandito yung kanyang manual. Makikita mo dito yung McFarlane toys, mga classic toys talaga to ng MCF. Grabe, ang ganda ng mga lineups nila dito. And sa likod niyan, 1997, the year of Spawn. Nandito yung mga iba pang merchandise ng Spawn. And this one is the Spawn movie. Nilabas ng 1997. Yan, ganda rin ha. Ang ganda rin nung parang pang poster nila dito. And as you can see here nga, naka-clamshell pa si Clown. And right now, i-unclam na natin yan. So check muna natin yung pinaka-details dito ni Clown. Actually, ang dami niyang details eh. Kahit classic or retro toy na to ng Spawn, ang tindi rin ng pinaka-details niya. Check muna natin dito yung parang pinaka-mask niya. And then, medyo transparent itong parang mata ng spider. Mukha naman siyang spider eh, no? Ayun, I think yun yung parang pinaka-gimmick niya. Wala akong alam sa Manga Spawn ha. Ang alam ko lang talaga yung character natin na Spawn and pinanood ko rin siya sa theaters nung pinalabas siya, yung movie. Pero ang ganda talaga ng pinaka-details niya. And then, open yan. Andun yung face ng ating clown. Yan. Tsaka yung paint up eh, no? Ang sulit din eh. Ang sulit din ng pinaka-paint up. Tinaw niyo yung mga kamay niya dyan. Mechanical na pala yung kamay niya dyan sa kabila. Dito sa kabila is talagang kamay lang. Medyo creepy. Yung design talaga ng mga classic Spawn. Ayan pa. Yung paa niya, yung spider legs niya. Grabe yung details. Grabe. Pinaka-articulation niya, first is ito nga parang mask niya dito na pwede mong i-cover ng ganyan. Sa head niya, wala na. Yan. Sa arms niya, naro-rotate lang. 360. Sa pinaka-elbow niya, yan ang stretch. And then fold. Ganyan. Dito sa hands niya, naro-rotate lang yan. And yung finger niya dito sa kamay niya, lahat is articulated. So, tagi-isa silang articulation, which is good. Ganon din dito sa kabila, may fold siya dyan sa elbow niya. Sa kamay niya, wala nang any articulation naman dito sa right hand niya. Other than, nagro-rotate lang ng ganyan yung pinaka kamay niya. Naro-rotate lang. Ayan. Sumasabit-sabit yung gloves ko. Ang tulis nung kamay niya. Then, itong parang pinaka-weapon niya dito. Yan. And down lang din na ganyan. Yan. Gumaganyan yung pinaka-weapon niya. And then, of course, ito rin yung parang pinaka-claw. Yan. Up and down lang din na ganyan. Next, dito sa legs niya, ball-jointed naman ito. So, yan. Ganyan yung pinaka-articulation dyan. Ganon din dito sa middle leg niya. Ball-jointed din. And, of course, dito sa pinaka-last nung kanyang leg. Spider leg, ball jointed din. Sa kabilang side, same lang. Ball jointed din dito. Ganon din dito sa kabila. And itong last leg. Sa pinaka spider legs niya, soft rubber na itong mga paa niya. Mga soft rubber na. So wala na any articulation doon. Next is sa body niya, naro-rotate lang ng ganyan, left and right. Pero wala nang any crunch or ab crunch dyan sa leg, sa body niya. Itong parang nippers ba to nung spider niya. Walang any gimmick dyan eh. Basta nakalawit lang siya ng ganyan. And may kasama din siya accessories dito. Unahin na natin itong parang kanyang spear. Para siyang spear. Yung itsura niya. Ayan. Para siyang projectile niya. I think this one is dito natin ilalagay. Dito nga. Ayan. Dyan siya ilalagay. Yeah, I think ganyan. Para magbukang parang claws niya dyan. Ayaw kumapit. Parang spring-loaded eh. Ayan. Yun. Parang ganun lang. Hahatakin mo lang sa pinakalikod. Wala siyang lock or any mechanism. Talagang lalagay mo lang siya dyan and then you will pull at the back ng spear and then yun,
Ganun. Meron pa siyang dalawa pang accessories dito, which is ito naman yun. Pareho lang tong dalawang to eh. Parang may mga bones pa or muka yung pinaka-details niya. Tapos parang may mga vines, ugat, or anything. Medyo creepy din yung design niya. And I think pwede natin tong ilagay dito. Tutusok natin yan sa kanyang belly button. And maganda kasi sa dalawang accessories na to, wired pala siya. Ayan no. So wired siya. Yung creepy talaga. Nakakainis sa creepiness. Pero ang ganda ha. Nag-include sila ng ganito. Tapos wired nga. Ang galing. So para siyang lumalabas. Parang pwede siyang maging tentacle niya. Parang ganon. Kasi parang yan ang pinaka magiging itsura niya. Mukha naman talaga siyang spider. Yun nga lang dito sa kabila parang wala na siyang any weapon dyan. So yan. Ang ating manga clown. Yan pala ang pinaka itsura niya dun sa manga. Which is good ha. Natuwa ako dito. Wired. Para sa height dito ni Clown, ang height niya is around mga nasa 5 inches hanggang head. Pero of course, depende yun kung paano niyo siya itatayo dyan sa kanyang spider legs. Maganda niyan, compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Viking, He-Man, ating knockoff version Figma Horse with Gozer from Ghostbuster, si Kong from Godzilla X Kong, Buzz Lightyear, Dr. Alice Sattler Hammond Collection, MCF Doomsday, and our knockoff version, Marvel Legends Hulk. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this manga clown, ang price range niya, well, hindi naman na ganun kamahal itong mga retro or classic spawn na to, pero depende pa rin yun sa character. Pero this one, I think ang pinaka price range niya is around 450 up to 850 pesos. There you have it now guys. Ito na ang McFarlane Toys Manga Spawn Manga Clown. What do you think of this retro classic toy from Spawn? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, hindi naman ako nag-spawn sa collection ko. But at least nakakuha ako nito dahil sa ganda nung details niya. And medyo natuwa pa ako ngayon kasi kahit papano na hindi ko siya ganun ka-line, may mga gimmicks pa pala siyang ganyan na I think magagamit ko tong character na to sa ibang collection ko. Sulit naman yung pinaka-details niya and even sa price nung nakuha ko siya. So I think this clown is a good addition para sa collection natin.